Hi guys, try natin ni voice over to. So first time pala namin kagalan na malayo. Parang mga 1 to 2 hours ata yung biyahe namin dito. Pupunta kami dun sa Lancelin Sand Dunes kasi gusto namin matry mag drive sa sand, yung ganun. And gusto din namin matry yung lobster. Pupunta kami sa lobster shop. So wings. Punta ka na ng Boracay. Ganito talaga yung buhangin. Why? Parang sabi ko na pinakamunin sa atin, ganito ang mga picture. Naman na yung Ito. Yan naman ito. It's like rainbow kind of. It's like changing colors. But it's not actually changing. That's so cool. I'm looking at the screen and it's like changing colors like a rainbow. Yeah, it's actually because of your Shades. Yeah? Why won't you smile, the two of you? Smile. That was a fake. Bitin yan! Bitin yan, 30! So, ayun guys, napansin nyo kanina, ang daming langaw na nakasunod. Kasi pag sobrang init, yun talaga yung time na lalabas yung mga langaw. Kasi parang naghahanap sila ng moist. At saka, nakakainis lang kasi sa mukha pa talaga sila. Things, please guys, we don't want to see any crazy driving, so no drifting, no donuts, no zigzag. Please, we don't want to see any rollover. If you don't respect the rules, guys, we stop the tour, and the person who don't respect the rules, we come back there at the office, okay? Alright, so we will do a little break after half an hour. Take photo, if you want, you will be allowed to stop the driver as well. Okay? Guys, today the sand is extremely soft, so if you get stuck, please don't accelerate anymore. Otherwise, it's going to be hard for us to take you out. So just stop and put your hand on the side and someone will come to help you, okay? So you two guys got one dual quad bike, right? So you can jump on the one with the 2-seat, the orange one over there. And for you guys, so you got 2 buggy 4-seater. Who go in the buggy? Kids as well? Yeah. Kids go inside the buggy. So you can take the 2 4-seater over there. Saan ka? Sige, sakay na. Dito naman guys, nakita nyo, nakaangkas ako sa kanya. Nakakatawa talaga kasi di namin alam. Solo quad bike pala to. Tapos nakasakay ako sa kanya. Yung kasi, kala namin duo.
Kasi malaki din siya. Kaya yan. At sanay din akong nasa likod lang. Pasahero lang. So, sa time na to, lumapit yung yan. Yung guide, lumapit sa amin at nagtanong anong ginagawa doon namin dito sa solo quad bike. So, ayan, pakinggan nyo kung paano niya kami pinagsabihan. Hello guys. Hi. What are you doing together on the solo quad bike? Ay! Tadang! Solo quad bike ang Disney Princess, guys. So, yan. Yung kaba ko dyan, sobra talaga. Kaya, buti na lang yung isang guide dyan, pinapalakas loob ko. Sabi niya, you can do it. You can do it. So, ayoko naman, mapahiya. So, nag-go na rin ako. Hindi ko in-expect na mag-enjoy talaga ako. Mas nag-enjoy pa ako na ako lang yung mag-isang nag-drive kaysa nakaangkas ako kay Noe. Sa bandang huli kasi, sa half ng trip namin, parang 30 minutes, after 30 minutes, nagduo na kami ni Noe kasi napagod na din ako kasi ang init, grabe yung init sa paa. So ayan, nakaangkasan ako sa kanya mamaya, makikita niya. So dyan nagsimula ng unti-unti ng nagsialisan yung mga kasamahan namin. So yung kaba ko dyan, guys, mabato pa dyan banda dun sa akin. Pasensya na nga pala sa voice over ko, guys. Medyo inaantok na ako ngayon. Chika minute na lang muna tayo. So, first time ko din pala mag-voice over. Gusto ko lang matry. So, chika na lang tayo, guys. Napatanong talaga kami if deserve ba namin to. Siguro, deserve naman talaga. Kasi sa sobrang pagod sa trabaho, ilang oras yung trabaho everyday. Minsan nagdo-double pa. Tapos yung bigat ng trabaho dito sa Australia, guys, hindi talaga tulad dun sa Pinas na paupo-upo ka lang. Dito talaga as in mamamagal yung mga kamay mo, kakakudkod ng sa trabaho mo. Kaya parang ito lang din yung way namin na ma-distress. Kasi grabe, hindi naman siya stressful sa trabaho. Nakakapagod lang. Pero sakto, lang din naman. Kasi yung compensation namin sakto din naman, di ba? So yan, deserve namin magpa-unwind din. Kaya kayo, guys, pag sobrang stress niyo na, make time din na ma-enjoy niyo din yung week niyo. So na-enjoy talaga namin to sobra. Yung gastos mababalik lang yan, pero din naman namin, nagbabudget din naman talaga kami. Sa tingin namin, pag hindi kaya, hindi din namin ipupush. Init, guys. Nasa desert kami, guys. Desierto ng Australia. Uy, nasa rin isa. Hindi picture na nga tubakan sa quad bike. Like. Tubakan sa quad bike. Sa mga new subscribers nga pala namin dyan, guys, kami po pala ay under student visa. Ako yung main visa holder, which is ang student, and yung partner ko naman yung dependent ko. So, siya makakapag-work ng full-time since yung course ko na kinukuha ay masters. Pag masters nga pala, yung student may 48 hours restriction lang sa pag-work. Tapos yung dependent, unlimited naman. So, sa mga nagtatanong, ang dami talagang nagtatanong, guys, no? Mga nag-comment, mga nagme-message talaga sa mga personal Facebook accounts namin o pati dun sa page, kung kaya ba talaga tustusan yung tuition o lahat ng mga gastusin, mga renta, mga grocery, ganun. Guys, ito, nasa pagbabudget lang talaga yan. Mahirap kasi ang daming gastusin dito. Every week may binabayaran ka. Pero guys, yung sweldo mo naman every week or fortnight,
kaya naman talaga guys pag marunong kang mag-balance ng needs mo versus wants. So syempre unahin mo talaga yung mga needs, 'di ba? So hindi ko naman sinasabi na madali lang para sa amin. Mahirap guys, mahirap siya, pero pag tutulungan nyo naman dalawa yan, kung ano kayo, mag-partner kayong pupunta dito, di ba? Pero sa mga paplanong pumunta dito at mag-aaral ng masters at ikaw lang mag-isa, madami naman akong kakilala guys na naso-survive din nila yung tuition, ganon. May time pa din sila konti para sa mga wants nila, ganon. So guys, nasa pagbabudget lang yan. Kaya naman talaga. Nung una nga, 'di ba, sa wala pang COVID, 20 hours lang yung work restriction ng mga students. Ngayon, at least ngayon, naging 24 hours per week na. So, may extra 4 hours tayo, guys. Pag holiday or school break, makaka full-time work naman yung student, walang restriction. So, pag ganyan, bawi talaga. Kuha talaga ng shifts if possible. Sa paghahanap din ng work dito guys, based on my own observation lang, hindi ko nilalahat ha, mas madali talaga pag may connection ka na, 'di ba? Mas madali talaga if nire-refer ka na lang, ganun, kesa nag-a-apply ka lang, like ikaw lang talaga mag-isa, ganun, nagwo-walk-in, online application, ganun. I've tried that one guys. Napakahirap, napakatagal talagang mag-reply. Sa pinag-workan ko ngayon guys, ni-refer lang din ako kaya nakapasok ako. Hindi naman talaga sabihin na nakapasok ka dahil may kakilala ka sa loob. Hindi guys. Parang mas napadali lang yung application mo kasi nafa-follow up nila sa loob, ganun. So, ka pa din, parang pinaghirapan mo din. Dahil dadaan ka pa din sa normal process ng recruitment, may interview din, tapos parang gigisahin ka pa din guys. Pero yung interview dito guys, hindi talaga katulad dyan sa Pinas na need mo pang mag-study ng like konting background ng company na ina-applyan mo. Dito guys, as in tatanungin ka lang about experience mo, kung kaya mo, ganon. Parang nagchichika lang kayo, ganyan. So, no pressure talaga yung interview dito, guys. Some companies naman dito, guys, mas prefer nila yung may sasakyan talaga. Ewan ko ha, kasi kunyari may mag-call sick, tas nagko-call sick sila morning na 7 a.m. pasok mo, nag-call sick sila 6 a.m. tas tatawagan ka for replacement. Dapat talaga may sasakyan ka para mas mabilis kang makadating or makapag-in. Kasi pag nagko-commute ka lang, inaantay mo pa kasi yung bus guys. Hindi kasi every hour or every minute may dadaang bus. May specific time talaga lang yung bus na dadating. Minsan nalilate pa, ganun. So yan, dapat mas mas advantage pag may sasakyan ka. In my case naman guys, hindi ako nagda-drive, hindi ako marunong mag-drive. Kaya yung in-interview ako that time, kasi malapit lang yung tinitirhan ko sa pinag-workan ko ngayon eh. 'Di ba mga mga ilang minutes away from home lang. Minsan nga noon nagbabike ako nung hindi pa winter or hindi pa masyadong mainit. Ngayon sobrang init na guys eh. Aabot na ng 37 degrees dito. So yan, mas advantage pag malapit ka sa pinagtatrabahuan mo. Sa mga nag-message guys, kung mahirap ba yung masteral dito, lahat naman ata talagang mga courses, may mga challenges din tayong di ba? May encounter. Pero in our case dito guys, okay lang guys, kasi yung hinihingi lang naman nila ng passing grade is 50%. So kunyari may 4 na assessments kayo for that course. So pag first and second assessment mo, lagpas 50 ka na. So, sa third and fourth assessment mo, okay ka na mag-chill-chill guys kasi pasado ka naman na. Pero pag yung goal mo is
HD ka or maka high distinction ka yan, dyan ka lang mas-stress kasi ipipilit nating makakuha ng malaking score eh, 'di ba? So, okay lang, feel ko mas mahirap ata yung masters dyan sa Pinas kasi parang sobrang stricto pa ng mga teachers natin. Stricto sila dito in terms of plagiarism or mga cheating, ganon. Pero okay lang naman guys kasi ano lang, with all ano lang talaga, honesty yung pagkagawa mo ng mga assessment mo. Hello guys. Say hi. Wow, kadako sa kuan oh. Samuyin. Samuyin. Reservation. Oh, daming tao. Here you go there. Dira oh, sa bato-bato oh. Noy good. Lingkod diha ba? Kapicture naman kayo nila. Sige. Na. Ate Angel. Oh, video. Yan, mas maganda daw bike. Pero kung di ka magsiswimming, di mo paano yung ano, basin. Ano sa lighthouse. Maganda ka sa lighthouse. Before and after na. Guys, Valentina guys. Nakabaw sila nga i-video ano. Rock formation talaga yan. Kaya tinawag na Pinacles Desert. So balik, growing yan te. Oo. Sure ba? Nandito sila. Hindi one way naman. Ah, one way naman. Kanya-kanya na daw after dito eh. Sabi nila. Kilala yan oh. Oo. Ang bilis naman nilang nawala. Baka nandun sila, nag-turn left. Ewan pa. Pero ito din.
walang sumunod. May lookout. Baka nag-stop sila sa lookout. Para siguro dyan. May gallery din. Wow, kung gusto mo mag-ganyan. Saan na tayo, te? Diretso na lang. Nandahan na lang tayo siguro, ano? Ay, ba't nakapunta sila doon? Lakad. Ha? Lakad. Saan sila nag-park? Doon sa pinag-parkingan nila, merong pwedeng lakaran. Desert view, ayun. The nice guy, you should lighting. Oh, shit. Suod na siya sa akong. Dire.